All the blessings that we receive, ako po'y naniniwala na dahil sa habag at biyaya ng Panginoon. Now, let's go to the Word of God. Are we all excited? Let's open our Bibles in the book of Judges, chapter 7, beginning verse 1 hanggang po sa verse 14. Judges, chapter 7, verses 1 hanggang po sa verse 14. Sabi po dito, early in the morning, Jerubbaal, that is Gideon, and all his men camped at the spring of Harod. The camp of Midian was north of them in the valley near the hill of Moreh. The Lord said to Gideon, "You have too many men for me to deliver Midian into your hands, in order that Israel may not boast against me that her own strength has saved her. Announce now to the people, anyone who trembles with fear may turn back and leave Mount Gilead." So 22,000 men left, while 10,000 remained. But the Lord said to Gideon, "There are still too many. Take them down to the water, and I will sift them for you there. If I say, this one shall go with you, he shall go. But if I say, this one shall not go with you, he shall not go." Verse 5. So Gideon took the men down to the water. There the Lord told him, "Separate those who lap the water with their tongues as a dog laps from those who kneel down to drink." 300 of them drank from cupped hands, lapping like dogs. All the rest got down on their knees to drink. Verse 7. The Lord said to Gideon, "With the 300 men that lap, I will save you and give the Midianites into your hands. Let all the others go home." So Gideon sent the rest of the Israelites home, but kept the 300 who took over the provisions and trumpet of the others. Now the camp of Midian lay below in the valley. Verse 9. And during the night, the Lord said to Gideon, "Get up, go down against the camp, because I am going to give it into your hands. If you are afraid to attack, go down to the camp with your servant Purah, and listen to what they are saying. Afterward, you will be encouraged to attack the camp." So he and Purah, his servant, went down to the outpost of the camp. The Midianites, the Amalekites, and other eastern peoples had settled in the valley, thick as locusts. Their camels could no more be counted than the sand to the seashore. 13. Gideon arrived just as a man had telling a friend his dream. "I had a dream," he was saying. "A round loaf of barley bread came tumbling into the Midianite camp. It struck the tent with such force that the tent overturned and collapsed." Verse 14. His friend responded, "This can be nothing other than the sword of Gideon, son of Joash, the Israelites. God had given the Midianites and the whole camp into his hand." Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa po ng kanyang buhay na salita. Tayo po manalangin. Lord, we offer you, O God, ang aming pag-aaral ng iyong mga salita. Samahan niyo po kami, and may you bless, Lord, the very word na aming tatanggapin ngayon. And Lord God, we claim for your promise na ang bawat tatanggap ng iyong mga salita, sinabi mo, Panginoon, you will accomplish great things, O God, to them that receives it. So Lord, we claim na sa araw na ito, Panginoon, maganap ang kalooban mo habang inaaral namin yung mga salita. May your Rema word, O God, ay siyang matanggap namin, and that your Rema, Panginoon, will bring forth healing, will bring forth breakthroughs, O God, sa buhay ng bawat isa na tatanggap ng iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Now, last week, alam ko po na lahat tayo tumanggap ng mapakagandang message coming from Pastora Maricar. Are we all here?
Did we receive our portion last week? Yamang tayo po ay nandun sa pag-aaral ng or preparing ourselves to launch dahil ang 2025 according to the prophecy that we received in Hong Kong that the church will launch for this year. At lahat po tayo na member ng church, if we believe, we will surely be launched. At alam ko po na greater things ang makikita natin, ang mararanasan natin, hindi lamang tayo, but even our families. Maglo-launch po tayo lahat. Sabi mo nga sa katabi mo, you will surely launch. For God's glory. Can I hear amen? At sa atin pong launching na ito, I was asking God last week pa, sabi ko, Lord, anong topic ang pwede kong ituro sa aking mga kapatid? And God brought me to this topic. Sa launching po na gagawin, hindi po pwedeng walang preparation. There must be preparation. At ang preparation po na ito ay meron process. At sayaw sa gusto po natin, dadaan po tayo sa proseso. Dito po sa story ni Gideon, kung mapapansin po natin, ang mga taga-Israel noong araw ay sila po ay inalipin ng marami pong mga bansa. Sinalakay sila, inalipin, lahat ng kanila pong kayamanan ay kinuha. Sa madalit sabi po, hindi po ganun kadali ang naging buhay ng mga taga-Israel. And for 40 years, they've been suffering. If we will study the chapter 6 ng Judges, makikita po natin na talagang sobrang hirap ng naranasan ng mga taga-Israel nung panahon po na yan. But before that, ay meron pong mga breakthroughs silang naranasan under the leadership of Deborah. Sila po ay nagtagumpay at isang malakas na bansa, pero nung sila po ay nagkasala at nagkamali, nung sila po ay nagtayo ng idol to worship, nung itinayo po nila yung Baal para po sambahin, the Lord rebuked them. At sila nga po ay naging alipin ng ibang bansa hanggang sa sila'y naghirap. At sobrang hirap ang kanila pong naranasan for 40 years. Sabihin nga po natin, 40 years. Kung sa panahon po natin ngayon, kalahati ng buhay po nila puno ng kapighatian. Dati-rati, butaw ang pagkain. Dati-rati, sobrang kapayapaan ang naranasan ng Israel under the time of Deborah. But when they rebelled against God, God rebuked them. At ang Panginoon, nais po niya, kalooban pa rin niya na magtagumpay ang mga taga-Israel. Naghahanap ang Diyos ng paraan. And He's looking for a leader. Naghahanap po siya na po pwedeng mag-lead para po ipagtagumpay ang mga taga-Israel. At ang kanya pong nakita ay si Gideon. Sabihin nga po natin, Gideon. Nung tinatayo po ng Panginoon si Gideon, sinasabi sa kanya, you will lead the Israelites. Naalala ko po sa chapter 6, verse 15. Pwede ba natin ipakita? Chapter 6, verse 15. 15. Can we read it aloud? But Lord, Gideon asked, how can I save Israel? My clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my family. Nuganap ang Panginoon ng tao na po pwedeng mag-deliver sa mga taga-Israel. Naghahanap po siya ng po pwedeng gumawa nung tagumpay para sa Israel. At ang kanya pong nakita ay si Gideon. Ang nakakalungkot, yung pinili ng Panginoon na mag-lead, ganito po ugali. Okay? Ganito po ang ugali. Sabi niya sa Panginoon nung kinakausap siya, Gideon, ikaw ang magdadala ng tagumpay sa mga taga-Israel. Tapos sabi ni Gideon, but Lord, paano ko ililigtas sa mga taga-Israel? Ang pamilya ko ang pinakamahina sa clan namin, sa clan ng Manasseh, sa tribe ng Manasseh. Parang sinasabi ni Gideon, kami ang pinakamahirap doon sa aming clan.
Wala kaming magagawa. Mahirap lamang kami. At ang sabi pa niya, ako ang pinakamahina sa aming pamilya. Ibig bang sabihin, mali ang Panginoon pag pumili? Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi nagkamali ang Diyos nung pinili ka. Can I hear amen? First time yatang narinig ng iba, yung sinabi ko po nung anniversary, merong dalawang tao, isang taong pinili at isang taong pinagpilian. At hindi ka pinagpilian, kundi pinili ka ng Panginoon. At nung pinili ka ng Panginoon, hindi siya nagkamali. Sino ka man, ano ka man, maging sino ka man, pinili ka ng Diyos. Kaya tapikin mo nga yung katabi mo, pinili ka ng Diyos. Amen? Pastor, paano ako pinili? Mas matalino yung ate ko, mas mayaman yung ate ko, mas matalino si kuya, mas malakas. Pero hindi pwedeng nagkamali ang Diyos nung tayo po'y pinili. Kung tayo po'y naniniwala at nananampalataya na tayo po'y pinili ng Panginoon, pinili ka ng Panginoon. At ang kanya pong pagpili, walang pagsisisi. At pinili nga po si Gideon. Ngayon, si Gideon, sabi po ng verse 1, wala na po siyang nagawa, kundi po ang tumayo, ang maging leader. Pero alam nyo, marami pa pong nangyari dyan. Gusto ko lang balikan para po mas lalo natin maintindihan yung istorya. Sabi niya, kung talagang pinili mo ako, Panginoon, pwede bang magpakita ka ng sign? Pwede ka bang magpakita ng sign? Verse 13, pwede ba naman makipakita sandali? Verse 13. Pwede ba natin basahin lahat? Okay. And then, grabe ang kanya pong pagdududa, grabe ang kanya pong pagtanggi. Ano, nakakalungkot po isipin pag tayo po ay pininpoint ng Panginoon Hindi ko alam kung ilan sa atin ang willing na sumunod agad. Parang sa church lang, pag sinasabi kong, turo ka sa Sunday madalas sagot ng mga kausap ko, ba't ako? Anong gusto mo? Ako lagi. But you know, God is so perfect sa Kanya pong pagpili, sa Kanya pong tinawag. At again, gusto ko pong sabihin sa bawat isa sa atin, katulad ng atin pong nagpag-usapan nung anniversary po natin, pinili tayo ng Diyos. And now, God is preparing you for something. So, in ang topic, ang title po ng topic ngayon, When God Prepares You. And I hope we will take it very personal. Hindi po yung topic na ito ay para sa iba. Gusto ko pong sabihin, itong pong topic na ito ay para sa akin at para sa ating lahat. Can I hear amen? Because oftentimes people, when we study the Word of God, ang akala po natin, ang salita na binabasa natin para sa ibang tao. Pero sa araw po nito, gusto ko pong, we will take the Word of God, then this is the Word of God today is for us personally. Can I hear amen? So Gideon and the people of Israel were oppressed, deprived, and confused nung panahon na itinayo ng Diyos si Gideon.
Masyado pong problematic ang mga tao nung araw kasama si Gideon pagkatapos pinili ng Panginoon si Gideon. In the midst of the oppression, in the midst na sila po ay nakakaranas ng matinding confusion at takot nung araw, God spoke that Gideon and the Israelites will prosper. Ngayon ho, anuman ang sitwasyon natin, anuman po ang kondisyon natin, ganun din po sinasabi ng Diyos sa iyo. Magtatagumpay ka. Can I hear amen? Sabihin mo nga sa sarili mo, magtatagumpay ako. Do you believe this? Can I hear amen? Tanong, ano yung mapagtatagumpayan natin? Like the Israelites, for 40 years na sila po ay nakaranas na matinding problema, gaano pa kaya ka-excited ang mga taga-Israel na makakaranas sila ng tagumpay samantalang nasanay na sila sa kahirapan? Alam niyo mga kapatid, kapag tayo po ay nasanay na sa hirap, parang nawawalan na ho tayo ng pag-asa na aahon pa tayo. Dumarating po sa punto ng ating buhay yung ganyan na parang ang tanong natin, aasenso pa kaya ako? May nagtanong na po ba ng ganyan sa kanyang buhay? Do madalas sinasabi natin, habang buhay may pag-asa, pero pag tayo po ay mag-isa na, lalo't nakikita mo ang lahat ng problema, lahat ng oppression na nararanasan natin, the confusion na pabalik-balik po na dumarating sa atin, nawawalan na po tayo ng pag-asa. But today, I want to tell you, brothers and sisters, whether you believe it or not, magtatagumpay po tayo. Nung ang Israel ay nagkamali at nagkasala, nagkaroon po ng spiritual decay sa kanila pong mga buhay at yun ang dahilan kung bakit sila po ay lalong lumalayo sa Panginoon at sila po lumalala ang kanilang sitwasyon. Sapagkat ang kahirapan po ng buhay ng tao, not only in the flesh but even in our soul, body, and spirit, meron pong dahilan. Hindi po pwedeng walang dahilan. Meron pong root causes kung bakit ang tao ay nagkakaroon po ng defeat sa kanya pong buhay. Do you believe this? And sa buhay po ng mga taga-Israel, kung papansinin po natin, nung sila po ay nagkamali at nagkasala dahil nagtayo sila ng altar at yun ang sinamba nila, si Baal, God allowed the Israel to be deprived sa mga blessings na dapat po para sa kanila. Nag-umpisa pong kinakain ng problema ang mga taga-Israel. Bakit? Sapagkat gumawa sila ng taliwas sa kalooban ng Diyos. For in obedience there is blessing, but in disobedience there is always a curse. Sa bawat ginagawa ng tao na tama, may pagpapala. Pero sa bawat paggawa ng pagkakamali, may grasya ang Panginoon. Pero hindi po pwedeng walang consequence ang mga kasalanan ginagawa ng tao. Can I hear amen? And so God had to deal with it. Even to the Israelites nung araw. So He handed them over to the Midianites. Nung nakita ng Diyos yung kanila pong kataksilan, inalaw na ng Panginoon ang problema na manaig sa kanila and they suffered for how many years? But you know, brothers and sisters, after years of oppression, inoppress sila ng Midianites ng napakarami pong mga bansa, ang tao, they started to cry out to God. Can I hear amen? So, the people started to cry out. Nag-umpisa po silang hanapin ang mukha ng Diyos. At alam niyo mga kapatid, doon na po nangyari ang paghahanap ng Panginoon ng tao na mag-deliver sa kanila.
Alam niyo, dumarating din po sa punto ng buhay ng tao na hahanapin mo at hahanapin talaga ang Diyos. Amen? Kailan? Kapag wala ka ng matakbuhan, kapag wala ka ng malapitan, kapag wala ka ng nakikitang pag-asa, doon ang tao ay lalapit at lalapit sa Diyos. God is graceful. Kaya nga po, full of grace. Inihintay po niya yung panahon na ang tao mamulat sa katotohanan, magising sa katotohanan na meron siyang pangangailangan sa Panginoon. And so God delivered. And He started to prepare the Israelites para po magtagumpay. At ang kanya pong nakita na gagamitin ay si Gideon. Kaya si Gideon ay inihanda po niya para itayo. Pero kung papag-aralan po ninyo in chapter 6 and chapter 7, the people of Israel, hindi po sila maniwala na si Gideon ang gagamitin ng Panginoon. Sapagkat list ang kanyang clan sa tribe ni Manasseh. Siya din yung pinakamahina na anak sa kanya pong pamilya. Pero alam nyo, listen again, siya po yung pinili. Sabi mo sa katabi mo, siya yung pinili. Ngayon ang Israel, mga kapatid, sa kanya pong napakadaming pagkukulang, sa kanya pong rebellion sa Diyos na ginawa, yun ang dahilan kung bakit yung condition po nila ay ganun na lamang. Pero, nung panahon na sila nga po ay sumigaw at lumapit sa Diyos, humingi ng tulong sa Panginoon. God is so compassionate because God is a loving God. And you know, brothers and sisters, today I want also to tell you, marahil nag-enjoy tayo sa mga nakaraang buhay. Pero kung sa tingin po natin tayo po ay may mga pangangailangan sa Diyos sa mga nung nakaraan, ngayong araw po nito, sana maunawaan po natin, merong nais gawin ang Diyos sa buhay mo na tagumpay. Can I hear amen? God will surely open a door for our deliverance. Hindi natutuwa ang Diyos na lagi po tayong tuliro. Hindi po natutuwa ang Diyos na lagi tayong nakikitang talunan. Siya din ho ay gumagawa ng kanya pong sariling kaparaan, and He will surely open a way for our deliverance. Do you believe this? And I believe kung kailan ngayong araw po nito mararanasan natin. Kaya nga po, nung nakita ng Diyos ang sitwasyon ng mga taga-Israel, nagplano ang Panginoon. Madalas sinasabi po natin, madalas nakikita natin sa mga shared posts or even to your posts, ano yung sabi po nun? I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and the future. Madalas nakikita ko po yan sa mga posts sa Facebook. Pero alam nyo, pag nagbabasa po ako sa post sa mga Facebook, I always look in the spirit, sino-sino ba yung nagsasabi ng ganito? Dahil alam nyo, kapatid, kapag ang Panginoon ay nagbibigay o siya po'y gumawa ng plano para sa tao, kapag ang tao na kanya pong pinagpaplanuhan, connected sa Panginoon, hindi po pwedeng hindi mo alam ang plano ng Diyos. Naunawa natin? Sabi mo nga sa katabi mo, may plano ang Diyos sa iyo. Tanong, ikaw, alam mo ba yung plano ng Diyos sa iyo? Madalas it's a question. We just submit ourselves doon sa araw-araw na lang na kung anong activity po natin. But, sa totoo lang,
Ang dami pong nakakamiss nung target nung plano ng Panginoon. And we do not know the plan of God. And so when there are opportunities that are coming into our life, we thought that that is from the Lord. Tama? Na kapag nagkamali, baka hindi ito plano ng Panginoon. Gagawa tayo ulit ng ibang plano. Because oftentimes, ang plan na inaasahan po natin, yung plan na naiintindihan natin, gusto natin, pabor dun sa gusto natin. But I'm telling you, hindi lahat ng plano ng Panginoon ay pabor sa pangangailangan mo o sa sitwasyon mo. Amen? Nung pinlano ni Abraham na magkaanak, nung pinlano ng Diyos na magkaanak si Abraham at saka yung kanyang asawang si Sarah, tama ba na siya ang piliin samantalang matanda na siya? Because every time na ang Panginoon ay nagbibigay po ng plano, sa totoo lang, taliwas doon sa iniisip natin. Can I hear amen? Maging yung pagdating nga ni Jesus para iligtas ang tao. Anong sabi ng mga tao? Meron bang matino na galing sa Nazaret? Wala. Hindi ko alam nung kami nagpakasal ni Claire kung may nagtanong din, tama ba't si Danny na para kay Claire? Like Gideon, nung siya po ay pinili ng Panginoon, tama ba na si Gideon? The least. Ang daming mga macho, ang dami pang po pwede yatang qualified para po doon sa plan ng Panginoon. But brothers and sisters, when God plans ang kanya pong plano, something that is unique. Sabihin nga po natin unique. Pag sinabi pong unique, hindi po common. Sabaling ako na dano Ilocano. Okay? Dahil yung mastermind ng Panginoon, hindi kayang arukin, hindi kayang intindihin po ng tao. No human mind can conceive the very plan of God. And so brothers and sisters, ang Panginoon, nung nakita po niya, ang Israel na kailangan na po nila ng kanyang deliverance, siya po ay naghanap. Siya po ay gumawa ng sariling plano na walang nakakaalam. So brothers and sisters today, if you think that you're oppressed and deprived, confused, and frightened, if you believe, God will deliver you. Can I hear amen? Sabi mo nga sa katabi mo, God will deliver you. At alam nyo, yung deliverance po na ito mangyayari, kailan? If you are willing to address the root cause of your condition. If we are willing to address the root cause of our condition. Alam niyo po, bawat kondisyones po natin, may pinanggagalingan po yan. Hello, may kausap pa rin ba ako? High blood ka ba? May dahilan kung bakit high blood ka. Baka mahilig kasi si Charon. Ha? O baka naman nag-asawa ka ng nakaka-high blood. Masakit ba mga kasakasuan natin at meron na po tayong arthritis? May dahilan din. Sabi mo nga sa katabi mo, may dahilan ang lahat ng bagay na nangyayari sa buhay mo. Marami ka bang kaaway? May root cause yan kung bakit. Can I hear amen? Hindi ka ba pinapansin ng mga family members mo? Sa tingin mo, mali silang lahat. Ikaw lang yung tama. May tama ka. May root cause yan. Wala ka bang kapayapaan ngayon? May root causes yan.
Now, church, gusto ko pong sabihin sa bawat isa sa atin, God is dealing something in our lives today. And He wants to deliver us now. Pero kinakailangan po, ganun tayo ka-ready para po hanapin paano kumilos ng Panginoon when we identify the root causes of our condition now. Hindi ka pumapasa sa eskwela, may cause yan. Hindi ka pumapasa sa exam, may root causes yan. Wala kang pera ngayon, sabi mo sa katabi mo, may dahilan din kung bakit. Naunawaan natin? So lahat ng nangyayari po sa buhay natin, kapatid, meron pong root causes. But when we know the root causes of this, God will start the process to deliver us. Kaya nga po, pine-prepare tayo ng Panginoon. Now, are you ready to be prepared sa launching po na ito? Okay? So, balikan po natin si Gideon. Si Gideon, nung siya po'y pinili, sabi ni Gideon, Lord, hindi ko kaya. Pero sabi niya, hindi, ikaw yung pinili ko. Sabi ni Gideon, kung talagang pinili mo ako, Panginoon, gawa tayo ng testing. Patunayan mo. Ano sabi niya? Mayroon siyang dinalang, sabihin na lang natin parang pang-testing. Sabi niya, kung talagang tinawag mo ako, Panginoon, mababasa ng dew itong, meron siyang dinalang parang damit. May dinala siyang damit. Sa gabi, alam niyo naman, pagkagabi, di ba, merong hamog. Sabi niya, kung talagang tinawag mo ako, Panginoon, itong damit na ilalatag ko, magkakaroon ng basa. At ang lahat ng surroundings, tuyo. Ginawa ng Diyos. Nung gabi, nagkaroon ng hamog. Lahat ng palibot, tuyo yung kanyang nilatag na damit, nagkaroon ng basa. Duda pa siya. Sabi niya, Lord, pwedeng isa pa. Sabi niya, magkakaroon ng hamog sa lahat ng palibot, pero yung aking damit na inilatag, tuyo. Ginawa ng Panginoon. Pinatunayan ng Diyos, hindi po nagbibiro ang Panginoon. Can I hear amen? God is not kidding, God is not joking nung tayo po ay pinili at tinawag. Kung joker ka, hindi si Lord. So today, brothers and sisters, umpisahan ho natin. In this topic, meron pong tatlong bagay na gusto ko pong makita natin. God rejects one thing, and He removes two things, and revealed three things in the life of Gideon. Ano po ba mga to? Number one, God rejects boasting. Ayaw ng Panginoon ng kayabangan. Sabi nga po natin, kayabangan. Alam niyo po yung kayabangan? Bigyan kita ng magandang halimbawa. Ang isang araw na hindi ka nanalangin sa Panginoon ay isang sign ng kayabangan. Ang natapos ang buong maghapon na hindi ka humingi ng tulong sa Diyos ay kayabangan. And God resists the proud. Naalala ko po mga taga-Israel, ang sabi po ng story na binasa po natin, napakarami po nilang mga tao. Ilan ang tao nila? 32,000.
Yan ang mga lalaking panggera ng taga-Israel. At nung sila po ay dadalhin sa giyera, the Lord told Gideon that the size of the army would make Israel boast of their power in victory. Ang dami nilang kalaban. Pero mga taga-Israel, meron din po silang 32,000 na army. Sabihin nga po natin 32,000. Can you imagine kung gaano karami yung 32,000? So sabi ng mga taga-Israel, sige, gerahin na natin yung mga Midianites. Kaya natin yan, 32,000 tayo. And so when they are preparing for war, ano sabi ng Panginoon? Masyado yata marami yung mga taga-Israel. Sabi niya kay Gideon. Siyempre si Gideon yung kanyang leader mahina siyang leader dahil yan ang pagkakilala niya sa kanyang sarili. Pero nung tinignan ni Gideon, ang dami ng mga lalaki sa Israel, 32,000. Di ba pag marami kang kasama, matapang ka? So medyo ginanahan siya, tumaas yung kanyang kwelyo at sabi niya, mukhang kaya. 32,000. Okay? Kung may 32,000 na sibat, marami silang mamamatay, hindi lang si Gideon. Pero sabi ng Panginoon, nung tumayo na si Gideon, sinabi niya, okay Lord, sige, I will lead Israel. Siguro isip-isip ni Gideon, meron naman akong 30,000. Maubos na yung pana ng mga taga-Midianites. Pero marami pang maiiwan marahil. Pero nung sila po ay nagpe-prepare na for war, sabi ng Panginoon kay Gideon, Gideon, masyadong marami yung kasama mo. Because for the Israelites, marahil akala po nila magtatagumpay sila because of their number. But you know, God, ang sabi po ng Panginoon, that's not my way. Hindi yan ang kaparaanan ko. Dahil alam niya, magyayabang ang mga taga-Israel, kaya sila nagtagumpay dahil madami sila. And God will not give His glory to anyone else. Kapag ang Panginoon ay gagawa ng isang bagay, kamanghang-manghang bagay, miracle in our life, hindi po niya ibibigay ang glory sa iba. Nalala ko yung sa hospital kanina, pati yung doktor nagsabi na instrument lang kami. Diyos lang ang may magagawa. Nakakatuwa. Pero alam niyo, sa buhay po ng tao, oftentimes when we have conflicts, kapag meron po mga problema sa buhay po ng tao, akala po natin nagtatagumpay tayo dahil magaling tayo. Dahil meron tayong solusyon. Dahil meron tayong pera na po pwedeng sandalan. May mga tao na po pwede tayong masandalan. And people will start to become boastful. So yung mga taga-Israel, nung sabi nila, magtatagumpay kami kasi marami kami. Ang sabi ng Panginoon kay Gideon, Gideon, masyadong marami yung tao mo, 32,000. That's too much. Dahil gustong ipakita ng Panginoon kay Gideon, it is not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Can I hear amen? Ano man ang meron tayo, gaano man kalaki ang assets po natin, hindi mo pwedeng ipagmalaki yan. Isang araw, makikita mo na lamang ibabagsak ng tao. Ibabagsak ng Panginoon ang taong nagyayabang sa Kanya. Why? Because God will not give His glory to anyone else. God hates the boastful people. Ayaw niya na meron pong pride. Ayaw po niya na merong proud heart ang tao. Alam niyo kung bakit? Yan ang kasalanan ni Satanas kung bakit siya po ay nahulog. Kung bakit po siya itinapon sa lupa sapagkat siya po ay mayabang at nagkamali. And you know, God didn't want Israelites na magkaroon po ng kaparehong kasalanan. Ayaw niya na makita ng mga taga-Israel ay magyabang. Ano po sabi ng James chapter 4 verse 6? God hates or God resists the proud but gives grace to the humble.
Ayaw ng Panginoon ng may kayabangan sa tao, kundi ang nais po niya ay yung may pagpapakumbaba. So number one po na process o nakita po natin dito, tinanggal po ng Panginoon ang kayabangan sa puso ng mga taga-Israel. So God rejects boasting. Now, do we really want to experience launching for the year 2025? Kung meron pan po in this topic, kung makikita po natin, ito po yung nais tanggalin ng Diyos sa mga taga-Israel. The first step to humble before Him and to acknowledge yun pong incomparable power ng Panginoon. Kapag ang Panginoon ay gumawa, kakaiba. Can I hear amen? So yung 32,000 na sinasabi po ng Bible na dami po nila, hindi po yun ayon sa Diyos. So sabi po ng Panginoon, ano sabi niya po kay Gideon? Gideon, pwede po ba nating basahin sandali? Chapter 7. Okay. Verse 2. Can we read verse 2? The Lord said to Gideon, "You have too many men for me to deliver Midian into your hands, in order that Israel may not boast against me that their own strength has saved her." Alam ng Panginoon, ano? Ang galing ni Lord, ano? Bago pa man gawin ang isang bagay, alam na ng Diyos kung anong attitude mo. Sabi mo nga sa katabi mo, alam na alam ng Diyos ang attitude mo. Yung bang hindi pa nangyayari? Wala ka pang ginagawa? Nakita ka pa lamang ng Panginoon, alam na ng Panginoon kung ano yung gagawin mo bukas. Pati yung takbo ng isip mo bukas, alam na ng Diyos. Ang galing niya, no? Kasi siya gumawa sa atin eh. Nakikita niya yung gauge ng iyong kayabangan bukas, kaya nung gagawin niya, ngayon pa lang ipapahiya ka na niya. Can I hear amen? Can I hear amen? Ilang beses nangyari po sa akin yan. Singing contest, nag-practice na ako. So sabi ko sa loob ko, ako mananalo dyan. So, alam mo yun, tumutubo na lahat yan. Panis lahat yan. Ako mananalo. Todo practice, todo damit. Di ba? Pagkatapos nung hahawakan mo ng microphone nung singing contest, wala nang lumabas na boses sa'yo. Nung nakita mo yung mga judges na wala lahat. At alam nyo, umani po ako ng kahihiyan. Ilang buwan na sinermonan po ako nung coach ko, nung teacher ko. At ang hindi ko po makalimutan na kanya sinabi, ubod ka kasi ng yabang. Ubod ka kasi ng yabang. At hindi po ako natuto. Ang dami ko pang mga kayabangan natutunan sa buhay. Kaya alam niyo yung kayabangan, wala kang mararating kapag puno ng kayabangan ang puso ng tao. Can I hear amen? God hates the boastful. So sabi po ng Panginoon, sabi niya doon sa verse 2, in order that Israel may not boast against me that her own strength has saved her. Okay. So God rejects the proud. Can I hear amen? Okay. Sa verse 3, ano po sinasabi ng Bible?
Now announce to the army, anyone who trembles with fear may turn back and leave Mount Gilead. So 22,000 men left while 10,000 remained. Ulitin nga po natin, basahin yung part na yan. So 22,000 men left while 10,000 remained. Nung in-announce ni Gideon, sino ba yung mga matatakutin? Umuwi na. $32,000, mga lalaki, ang tatapang. Pero nung nagsalita ang Panginoon, sige, test mo nga sila. So sabi ni Gideon, sino dito matatakutin? Umuwi na. Can you imagine yung 20,000 macho men, lahat po sila umuwi at sila po'y masayang masaya sapagat hindi po sila kasama sa gera. Sabihin mo ulit, 22,000. Alam niyo kung ano pa isa na ayaw ng Diyos para po sa pagtatagumpay? Yung mga taong matatakutin. Okay? Yung mataong matatakutin. At saka yun po yung mga taong walang ka-energy. Tingnan nga yung katabi ninyo kung may energy. Kung gusto niya mag-launch, una, ayaw ng Panginoon ng mayabang. Pangalawa, ayaw ng Panginoon ng mga matatakutin. Takot sa injection. Ano pa? Takot sa ipis. The fear of the unknown. Di ba? Now, can you imagine 22,000 na lalaki? Now, listen. Pwede ba makinig sandali? Kaya po pala naghihirap ang mga taga-Israel, inalipin sila ng maraming mga bansa sapagat ang dami-daming mga lalaki doon, pero lahat takot. Walang gustong mag-take ng lead. Walang gustong gumamit nung kanyang calling as people of God. Because they are all fearful. Kaya nung nag-announce si Gideon, sige, lahat ng mga takot umuwi na. Ang dami pong umuwi. Nakakatuwa. Ano kaya inaawit nila nung pauwi sila? Tongkitong, pakitong-kitong. And these people, they don't want responsibility. Yung 22,000, ayaw po nila na sila po ay matawag na mga magigiting na mga anak ng Diyos. And a lot of people, they're all excited to launch. Pero kung meron pong takot sa puso natin, actually, dalawang bagay po ito eh. In English, inanap ko po sa dictionary, yung ibig sabihin ng lack of energy is lethargy. Pero sabi ni Chris, masyadong malalim yata yan. So, binago po namin kaninang umaga. Ang ibig pong sabihin doon is lack of energy and enthusiasm. Isipin mo naman, 32,000 kasama mo sa giyera, anong oras bumabangon? People who are lack of energy, sabi nga po natin, lack of energy. Nakakita na po ba tayo ng taong lack of energy? Anong oras gumigising yan? Gusto ng breakthrough. 9:00 nagising. Alam mo, may kasabihan po kami sa Batangas. Sabi po ng mga taga Batangas, ang taong inaabot ng araw sa higaan, taong kabayo man, walang maaabutan. Gaano po ba kataas ang energy ng tao na gawin ang kalooban ng Panginoon? And 32,000 were disqualified. Now listen, God doesn't execute His victory when you are crouching under fear. Never that you will experience the breakthroughs na plano ng Panginoon kung kinakain ka lagi ng takot mo.
Takot tayo sa maraming bagay. Takot tayo sa pagbabago, takot tayo sa bagong po pwedeng iparanas ng Panginoon sa atin. Because God is looking for people to stand with Him. Can I hear amen? God is leading the Israel for war. Pagkatapos yung mga taong tinawag niya, ayaw. Kahit naman ako yata, no? Yung sinabi mo, guys, let's go. Naka-ready ka na, naka-full battle gear. Tapos yung mga kasama mo, nandun pa. Para ba, awang gaganay, gayan da nga mapan, makigera. No kasta kadwam, ibati mo. Huwag mong bigyan ng lunch. Tubig na lang para sa kanya. Hindi siya worthy para maging kasama sa gera. Can I hear amen? Can I hear amen? And you know, brothers and sisters in the church, ganyan din. Gaano po ba tayo ka-energetic para po gawin ang mga spiritual things for God? How could we expect for breakthroughs? How could we expect for launching kung hindi po tayo ganun ka-excited na gawin ang kalooban ng Panginoon? Are you with me? Paano po ba tayo makapag-breakthrough sa buhay if, punong-puno po tayo ng takot? Lagi po nating nakikita, ano na lamang ang magiging buhay namin kung gagawin ko ito? Church, ang dami pong mga tinawag ang Panginoon, but at the end, hindi po sila nagtagumpay. It is because of fear and because of lack of energy na gawin ang kalooban ng Panginoon. And so when God ay nagtawag na kanya pong kasama, okay, let's go, gawin natin ito. Let's go up to the mountain. Ang mga church, they should follow. At yan ho ang nais makita ng Panginoon sa atin lahat if we really want to prosper. Are we all excited for prosperity? Are we all excited for breakthroughs? Gaano po ba tayo katapang na sundin ang kalooban ng Panginoon? Pagbibigay pa nga lang ng tithes gaano po ba tayo ka-excited na sumunod doon? Pag sinabi ng Panginoon, okay, go! And we always think, lagi pa tayo nag-iisip, Lord, ikaw ba yung nagsasalita? Because when we stand na meron pong katamangan, the Lord will give His Spirit to strengthen you. And all the more that you will become strong and very courageous. Amen? Tumayo ka lang. And the Spirit will come and He will strengthen you. Alam niyo, maging sa mga plano natin sa buhay, mga kapatid, the very reason kung bakit hindi po tayo nagtatagumpay sa mga plano po natin, ang dami po natin mga plano pero hindi po tayo nagtanim ng seed para po yung planong ito ay magawa natin. But when you start planting, when you start to do your part, doon po ibababa ng Panginoon ang kanyang Spirit to empower you, to strengthen you, to accomplish the very perfect will of God. So church, I want you to understand, if you really want to break through, overcome your fear. Can I hear amen? Sabi mo nga sa katabi mo, overcome your fear. Bakit tayo natatakot gawin ang kalooban ng Panginoon? And not only your fear, you need to overcome yung kawalan po natin ng energy. Let's all be excited. Okay? Sabi nga po natin, excited. Say again, excited. Meron akong isang hinahangaang newscaster, Begonia. Si Doris Begonia. Ang liit lang po niya. Tapos nagda-dialysis pa. Nagda-dialysis. Pero every morning, pinakikinggan ko kung paano siya mag-report. Nakakatuwa lang sa kanya. Alam mo, madalas yan sinasabi, energy, 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 energy. Kaya pag naririnig ko po siya sa radyo, lalo na pag naghatid po ako ng bata dati, sino yung kasama niya? Yung medyo Alvin El Chico.
Sensya na kayo, hindi ko po pinopromote. Pero natutuwa lang po ako dahil isang babae na nagdadialysis, okay? Isang napakaliit na babae, very busy sa buhay. Pagkatapos, minsan iniiwan pa niya yung kotse niya kung saan-saan sumasakay siya sa motor para lamang abutin yung kanyang schedule, sa kanyang radio station, at pag upo po niya, ang kanyang sasabihin, energy, energy, energy! At alam mo ninyo, nakakatuwa na meron pong isang taong ganito, may sakit, nagdadialysis, yet encouraging you people, we people, na very healthy, pagkatapos maririnig natin sa kanya pa manggagaling, energy, energy, energy. Sabi mo nga sa katabi mo, energy daw. Can I hear amen? Can I hear amen? Ilan ho may problema sa energy po na ito? Taas ng kamay. Yung totoo lang. Ito mo? Pero sa ibang issues ng buhay, ang taas ng energy natin. Pag joke, hindi ka nagpapahuli. Pero bakit sa paggawa ng kalooban ng Panginoon, very poor ang energy po natin? Are you with me? Can I hear amen? Pero ang galing natin, pag nakita natin yung mga battery ng cellphone natin, medyo bumabagsak na. Ano ginagawa mo? Di ba? Kahit magkabasag-basag na mga plato at mga pinggan, idardarabal mo, ma-charge ka lang. Kasi gusto mo na yung cellphone mo full of energy. Can I hear amen? Itong babae na ito, nakakatuwa ito eh. Madalas niya tinitingnan yung aking cellphone. Sabi niya, Pastor, yung battery life ng iyong cellphone no longer good. So dinadala po niya ako sa Globe para kumuha ng aking bagong cellphone. So I have my new cellphone. Ang galing niya. Sa energy, ang galing. Pero paano sa totoong buhay? Can I hear amen? Tapos sabi mo, Lord, sila lahat na promote na ako, hindi pa. May problema ka. Yung energy mo. Lahat sila may trabaho, ako wala. Kasi energy mo. You need to overcome your fear and your poor energy. Can I hear amen? Can I hear amen? So umuwi, 20,000 umuwi. Naiwan, 10,000. Sabi ng Panginoon, yung 10,000 mo, masyadong marami yan. Siguro nangangatog na si Gideon. Masyadong marami yan. So ano sabi po ng Panginoon kay Gideon? Dali mo sila sa tubig. Anong verse yan? There are still too many, verse 4. Take them down to the water, and I will thin them out for you there. If I say this one shall go with you, he shall go with you. But if I say this one shall not go with you, he shall not go with you. So sabi po na verse 5, so Gideon took the men down to the water. There the Lord told him, separate those who lap the water with their tongues, like a dog from those who kneel down to drink. Verse 6, 300 men lapped with their hands to their mouths. All the rest got down on their knees to drink. Sabi ng Panginoon, dalhin mo sila sa tubig. At pagkatapos doon, tingnan mo, kung sino man ang kukuha ng tubig sa kanyang kamay at pagkatapos iinom, sila lang ang kasama mo. Pero kung sino yung lulublob, ilulublob niya pati kanyang mukha, hindi siya kasama. Ang lalim ng Panginoon. Isipin mo man naman, kasama mo pupunta sa gera, nung nakakita ng tubig, ilulublob niya buong mukha niya.
di tinagpas ang kanyang ulo. Mga taong mga walang disiplina, mga taong walang malasakit, ang sabi ng Panginoon, tanggalin mo lahat ng yan. So 2,300 lang ang pumasa. Ilan ho na disqualified? 1,700. Sila po yung nalimot nila ang kanilang sarili nung sila po ay nakakita ng tubig. Yung iba yata, hindi lamang nilublob, pati mukhang nag-swimming pa. Iniwan ang kanilang mga sandata sa gilid at pagkatapos uminom. Hayok na hayok. And are they qualified for the breakthrough? No. And so the Lord removed them at ang naiwan, 300 lang. And you know, brothers and sisters, even to us people of God today, gaano po ba tayo ka-disciplined for the war, for the calling na tinatawag sa atin ng Panginoon? And so the 300, sila lang. Hindi po nila tinanggal sa kanila pong mga sarili their position as soldiers, na habang umiinom, ang kanila pong mga mata ay nagbabantay kung merong darating na kalaban. And you know, attitude. Alertness is very important. And so the Lord removed the 1,700 na naiwan at pagkatapos 300 na lamang ang naiwan. Sino tong mga tinanggal na ito? He removed the distracted and the complacent people at tinawag po lamang niya 1% doon po sa total number na 32,000. Yun ho yung mga alert and active para po gawin ang kalooban ng Diyos. Alert and active. Sabihin nga po natin, alert and active. So if we really want to break through, if we really want to be launched, be sure that we are alert and active. So brothers and sisters, makita po natin, number 1 na ayaw ng Panginoon yung kayabangan sa puso ng tao. Number 2, na Kanya pong inaalis po sa atin if we really want to be launched, yun pong pagiging complacent po natin. Yung pagiging inactive po natin. Okay? Sapagkat kalooban ng Panginoon, gagawa siya ng mga miracles in your life. Pagkatapos hindi tayo active dun sa calling natin, dun sa pagkakatawag natin, sa pagkakapili natin, anong gagawin ng Diyos? Number 3, na makita po natin in this story, nung si Gideon ay itinayo po ng Panginoon, nung si Gideon ay tumugon sa calling ng Diyos, there are 3 revelations na tinanggap po ni Gideon. Number 1, na si Gideon, natanggap po niya, he is not a hapless prey. O hindi po siya yung sawing palad na tao. Okay? He is not a hapless prey of the enemy, but a warrior to destroy the enemy. When God calls us, He will surely reveal who you are. He will surely reveal to you kung sino ka. At nung tinawag po ng Panginoon si Gideon, sabi ni Gideon, ako'y isang hamak lamang, isang mahinang nilalang. Pero sabi ng Panginoon, no, hindi ikaw yan, Gideon. You are a winner, you are a champion, you are a victor. And you know, brothers and sisters, if we really believe that we are called, God will surely reveal to you who you are. Madali po kilalanin ng ibang tao. Pero ang pinakamahirap na kilalanin talaga sarili natin. Tama po ba? Can I hear amen? Kaya dapat kausapin mo sarili mo para makilala mo ikaw.
Ilan ho sa atin dito ang nagawa ng kausapin ng kanyang sarili? Meron ho ba? But I want to tell you, ang pakikipag-usap po sa sarili ay isang napakalaking bagay na dapat mong gawin sa buhay mo. Huwag mo lang ipakita sa iba. Si David mismo, kinausap niya ang kanyang sarili, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name." Sinong kausap niya? Siya. Can I hear amen? Can I hear amen? Sa unang SWAT, ginawa ko po ito, pre-practice po namin ito. Ang humarap ka sa salamin at kausapin mo ang iyong sarili. And one of my practice is that every time na ako po ay kumakaharap sa salamin, I always tell myself, you are a child of God, redeemed by the blood of the Lamb, powered with the Holy Spirit. At alam mo, na-encourage po ako. Can I hear amen? Can I hear amen? Can I hear amen? Ilan ho sa atin dito ang nakapansin, mga babae? Di ba? Kapag kayo po ay nag-aayos ng kwarto, ang number one, o isa sa pinakaunang bibilhin ninyo, salamin na nakikita nyo ang buong katawan nyo. Tama po ba? O mali? O yung salamin nyo yung galing sa kwan? Fambo. Oftentimes, nakalagay yan eh. Ang laki. Pagkatapos maligo, haharap, magsusuklay, may blower. Ginagawa po din ng mga babae? Pansin ninyo, nabibuild ang sarili ninyo, di ba? Tuwan-tuwa ka, wow! Kaya paglabas mo sa kwarto, iniwan mo na yung salamin, nung naglakad ka, parang nasa salamin ka pa rin. Di ba? Ano mong tawag doon? Kasi meron kang communication sa sarili mo. Yung mga wala pang ganyan, bumili kayo ng salamin. Ngam di salamin ko mga gatangin nyo kakabsat, di gusto nga salamin, at gagamin ti salamin nga magatgatang, na pag nakita mo, kaya wag ako kayo masyadong magpapaniwala sa mga binibentang salamin sa baba. Yung salamin na totoo na pag sumalamin ka, makita mo talaga waistline mo. Pag sinukat mo, tama yung sinasabi ng salamin. Can I hear amen? And start talking to yourself. You are a great woman. You are redeemed by the blood of the Lamb. Amen. Powered with the Holy Spirit. At kapag kinausap mo yon, alam mo po yon, nai-strengthen ka. Kaya pala sinabi ni David, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name." Start to entertain the revelation of God about yourself. And start to tell to yourself about the revelation of God kung sino ka. Can you hear amen? Dahil kung ang madalas mo lang ine-entertain yung sinasabi ng mga tao sa'yo, ibabagsak ka. Lalo na kung ine-entertain mo, yung salita ng mga inggit sa'yo, "Oh, pangit-pangit mo, puro ka pimples, ang itim-itim mo, ang dami mo ng negra na ginamit." If you entertain those things, nothing will happen. So church, number one, dito po sa revelation po nito, God reveals to Gideon who he was, who he is. At ito po ang importante na dapat pong makita natin sa mga panahon po na ito. Can I hear amen? Lalong-lalo na kung ikaw yung naipanganak sa isang bahay na ng mga nanay at tatay mo, hindi marunong magsabi ng positive. Dambel ka nga talaga nga kanayon. Nung ka nga talaga. At alam nyo, madalas, yan na po yung kinalakihan natin. Yan na yung kinalakihan natin. Pabalik-balik nating naririnig. Wala kang pag-asa. Pagkatapos nag-asawa ka pa, dinagdagan ka din. Ganyan din na sinasabi sa'yo, kinokondem ka.
But church, listen, ano sabi ni Gideon nung pinili siya ng Panginoon? We are the least in the clan of Manasseh. And I am the least in the family. Yun ang kanyang sinasabi. Pero God started to reveal kay Gideon kung sino siya. At alam niyo kung sino po ginamit? Basahin nga po natin Judges chapter 7 verse 14. Verse 13. Verse 13 muna. Come on, go. Read it aloud. It struck the tent with such force that the tent overturned and collapsed. Verse 14. His friend responded, "This can be nothing other than the sword of Gideon, son of Joash, the Israelite. God has given the Midianite the whole camp into his hand." Alam niyo kung sino nagsasalita dyan? Yung mga taga-Midianite. Nung si Gideon, ayaw po niyang maniwala na siya ay tinawag ng Panginoon. Sabi ng Panginoon kay Gideon, "Gideon, pumunta ka doon sa mga Midianites. Merong tao doon magsasabi kung sino ka." So pumunta po si Gideon. Okay? Nung gabi, pumunta po siya kasama si Pura. At nung siya po ay nakarating doon sa camp ng mga Midianites, may nagkikwento. Sabi nung kalaban ni Gideon at ng Israel, "Nakapanaginip ako." Ano yung panaginip niya? Balikan nga natin verse 13. 13. A round of barley bread came tumbling into the Midianite camp, and it struck the tent with force, that the tent overturned and collapsed. Ang kanya pong napanaginipan ay tinapay. Naririnig po yun ni Gideon yung kwentuhan ng dalawa. Pero ang interpretation po ng verse 14, ano sabi niya? His friend responded. Sabi niya, "Alam mo, wala nang iba dyan. Mukhang si Gideon yan. Yung anak ni Joash na taga-Israel. Siya yung magtatagumpay laban sa atin ng mga Midianites." And you know, brothers and sisters, ang isang matinding revelation sa buhay po ni Gideon is that his enemy is afraid of him. The revelation that his enemy is afraid of him, and understood the power of Gideon. Minsan may mga bagay, pagkakataon, hindi ka believe sa sarili mo. Pero makinig kang mabuti. Pati yung mga galit sa'yo, merong believe sa'yo. Amen? Yung inggit mong kapitbahay, kaya siya nagpaganda para tapatan ka. Anong ibig sabihin? Kasi tinatanggap niya maganda ka. O, di ba? Yung mga taong naninira sa atin, bakit sila nag-i-spend ng panahon para siraan tayo? Sapagkat alam nila, meron tayong lakas, meron tayong kapangyarihan, meron tayong kakaiba na wala sa kanila. And God revealed even to the enemies who Gideon is. And you know, brothers and sisters, nung tayo po ay pinili ng Panginoon, listen, makinig ho kayo, baka hindi na po maulit tayo. Nung pinili ka ng Panginoon, hindi lang ikaw ang nakakaalam, pati ibang tao alam nila na pinili ka. Amen? So when they persecute you, it is because they know you are chosen by God. Kapag ikaw ay pinapahirapan, it's all because they know that you are a child of God. Kung may mga troubles po tayo, inaatake tayo ng kaaway, magpuri ka sa Diyos sapagkat
Kaya ka ginaganyan ng kaway, alam niya magtatagumpay ka. Kaya ako, kapag may problema ako sa buhay, mas lalo ako masaya. Because I know, every problem na meron po ako, it is a sign of a new victory. Can I hear amen? So sabi mo nga sa katabi mo, kilalanin mo sarili mo. Sabi mo sa kanya, kasi kilala ka na ng iba. Can I hear amen? So you need to speak to yourself who you are. Pag lumabas ka, the people will speak of who you are. Pangatlo na nakita ko po dito na revelation, that God was going to utterly destroy the enemy's camp. The revelation na tinanggap po ni Gideon dito, kilala na, pati yung mga kalaban, alam nila na si Gideon ang sisira sa kanilang lahat. Can I hear amen? And that's the power of being chosen. And that's the power of being called. That's the power na meron po tayo. A revelation that you need to believe. A revelation that you need to accept. A revelation na kinakailangan po nating ipamuhay. Ano po yon? That we are not a prey. Hindi po tayo talunan. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka talunan. Okay. The revelation that the enemy is afraid of you. Takot sila sa'yo. And the enemy, alam na alam po niya na magtatagumpay ka. Alam mo kung bakit? 2,000 years ago, matagumpay ka na. Naitatak na po yan. Nagawa na po yan. Alright? May mga tagumpay ka na na ginawa na ng Panginoon 2,000 years ago. Can I hear amen? At alam mo, believe ang Diyos yan. Kaya kanya tinawag. Ikaw na nga lang yata hindi nakakalam eh. You know the feeling yung top notcher ka sa exam, alam na ng lahat pero ikaw hindi mo pa alam. So my brothers and sisters today, ilang mga bagay lamang na gusto ko pong ulit-ulitin sa atin. Are you ready to receive your victory? Now, are you ready to resist pride, remove fear, and lethargy in your life? Kung ito po ay mawala sa atin, extra baggages po kasi ito eh. Alam nyo, magtatagumpay ka. And that you need to submit to God. Siya na nagmahal sa atin sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus. We will surely prosper. At tiyak po na magtatagumpay tayo. Can I hear amen? Kaya po, yun pong pangarap ng Panginoon sa atin. The revelation that we received nung first Sunday ng January, that we will all be launched this 2025. We will surely launch. Can I hear? Some. Alam niyo, if we'll start to count, since January na na-receive po natin yung calling that we will all launch this 2025, ang dami pong mga proof of launching na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. Can I hear amen? Sa amin pa lang pong mag-asawa, di pa dumatating ang January. Pero pinapakita na ng Panginoon, the revelation for this year is really a revelation na kinakailangang tanggapin mo, ipamuhay mo. When we receive the message of launching 2025, I believe this message is not for other people. It's for all of us. So nasa atin lamang yan mga kapatid. How you submit yourself to God as He prepares us for launching. Can I hear amen? You just submit to God. Submit mo ng buong buo ang sarili mo. Lord, kung nais mo ako mag-launch, tingnan mo, kung meron akong kayabangan sa puso ko, tanggalin mo. Kung meron ka sa palagay mo
na dahilan ang Diyos para ipahiya ka, hayaan mo lang. But submit yourself to God. Let's go through process. Okay? Dahil alam ko, lahat tayo pag dumaan po sa tamang proseso, ipagkakaloob ng Diyos ang atin po mga tagumpay. Shall we all rise? Hallelujah. Oh God, we come before your very presence now. Katulad, Panginoon, ni Gideon nung pinili mo. Hindi man po siya nag-respond agad sapagat nandoon ang kanyang fear. Sapagat sa dami-dami, Panginoon, ng tao na mas karapat dapat. Bakit si Gideon ang pinili mo? And he asked for proof. But still, Lord, you have proven to Gideon that he was called and he was chosen. Panginoon, maging sa amin sa araw po nito, alam namin kami pinili, alam namin kami tinawag. But oftentimes, Lord, because of our fear, because of our doubt, Panginoon, hindi kami nakakatugon sa calling mo sa amin. And that, Lord, we know that our delayed obedience is still disobedience. And we suffered all because we're not sensitive of your calling. Today, my brothers and sisters, I want you to open your spiritual eyes and see. Saan tayo dinadala ng Panginoon? Let's open our spiritual ears and listen carefully kung saan po tayo dinadala ng Panginoon. Because every time na tayo po ay nililid ng Diyos, He knows the perfect plan for us. Nung tinawag ka ng Panginoon, walang pag-alinlangan, tinawag ka at pinili ka. And now, God is bringing us to a process. Dahil meron na po siyang plan na prosperity, na victory for you. But only we need to prepare ourselves. Kung meron man po tayong kayabangan sa puso, ask God to remove this. Ask God for forgiveness. If we rebel against God because of our fear, overcome that fear. For God is bringing you doon po sa level ng pagtatagumpay. Oh God, we're coming before you today. In the name of Jesus. Lord, forgive us. Kung may mga pagkakataon, O Diyos, na hindi namin nagagawa o hindi po kami nakakatugon sa calling mo because of our fear. Lord, remove this fear in our hearts. Remove the arrogance, O God, in our hearts. And Lord God, may I pray today, O God, give us your Spirit. And teach us, O God, to humble. Ang kilalanin, Panginoon, na wala kaming magagawa kung wala ka. Ikaw lang ang may magagawa, Panginoon, sa aming mga buhay. So God, in Jesus' name, we are church, kami, Panginoon, ay lumalapit sa iyo. May you touch our hearts now. Baguhin mo ang aming puso, baguhin mo ang aming isip. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pagpapakumbaba. That every time na kami tinatawag mo, Lord, wala kaming gagawin but to obey. But to submit. Because this is your perfect will. O Lord, remove, Panginoon, remove, O Lord God, the heart of stone. Maging, Panginoon, ang mga pagdadahilan sa amin pong mga puso at isip.
tanggalin mo, Panginoon, sa aming mga buhay. That, oh Lord God, every time you call, we will answer you, O God, and we will go. Katulad nung madalas naming inaawit, Lord, wherever you go, wherever you want us to go, we will go. Whatever you want us to be, O God, yun ang gagawin namin. We will submit ourselves to you. O God, because we believe you know the perfect plan for us. So Lord God, I pray for your people now. May you touch them, embrace them, encourage them. That in their lives, O God, give them, O Lord, hallelujah, the assurance. We are called and we are chosen. That Lord, saan mo man kami dadalhin, Panginoon, alam namin, lahat ng ito, it will bring forth prosperity in our lives. At saan mo man kami dadalhin, Panginoon, sapagkat this is your perfect will. So Lord God, I speak blessing for your people now. May you give us your courage. May you give us, O God, your spirit. May you give us, O Lord God, your very presence. Na Lord, sa amin pong buhay, saan mo man kami dadalhin, Panginoon, susunod at susunod po kami. Dakilang Ama, ang dalangin ko ngayon, start to heal your people, O God, in every sickness and diseases that they have. Touch them and heal them. And open the floodgates now, O God, of heaven, and start to pour out, O God, all the things that they need. Meet all their needs, O God, according to your riches in your own glory. At ang dalangin ko, Panginoon, give them complete peace. Lord God, not only, O God, in their hearts, but even in their whole family, O God, give peace to your people. At Panginoon, ang dalangin ko, O Diyos, sa araw po nito, may the very word that we receive, Panginoon, na magbigay nga po ng mas klaro na buhay sa amin. So that, Lord, in this life, you will be glorified. So, Lord, sa amin pong pag-uwi, samahan mo po kami at ingatan. At ang dalangin ko nga po, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Complete, O God, the joy of your people. And that, Lord, today, accomplish your very purpose in the lives of your people. To you we bring back all the praise, all the glory, in the name of Jesus. And everyone will say, Amen. Pwede po ba tayong kumabay na 5 tao? Sabi ko sa mga niya, you are called and you are chosen. God bless you and see you on Sunday.